Manong Elias, pakiayos ho ng aking mga halaman ha. May pupuntahan kasi ako, kaya't hindi ko maaasikaso sa ngayon. Sambit pa ni Sir Patrick, na siyang amo ni Manong Elias. Agad namang napatango si Manong Elias sa kanyang amo na si Sir Patrick at sinabing, "Huwag ho kayong mag-alala, ako na ho ang bahala sir." Sambit pa ni Manong Elias kay Sir Patrick. Agad namang rumisponde si Sir Patrick, "O siya sige." Sambit pa nito habang kumakaway-kaway pa papaalis. Tiwala naman kasi si Sir Patrick kay Manong Elias dahil dati pang hardinero ito ng kanilang pamilya. Noon pa man ay naroon na si Manong Elias, kaya't alam ng mga ito na mapagkakatiwalaan si Manong Elias. Isa pa, ay wala namang bad record si Manong Elias. Noong medyo bata-bata pa siya, ay nag-apply at na-hire siya sa kanila. Lingid sa kaalaman ni Sir Patrick, ay madalas kapag may mga naiiwan silang bagay at nakakalimutan, ay kinukuha na ni Manong Elias at hindi na sinasauli pa. Mayaman kasi sila Sir Patrick at talagang malaki ang kanilang mansyon. Sa labas kasi ng mansyon ay may malawak na taniman. Naroon ang taliman nila na kung ano-anong mga halaman sa hardin. Kaya naman kung mag-isa lamang napupuntahan ang mansyong iyon at walang gumagabay sa bawat paghakbang, ay talaga namang mawawala ang sinumang pumunta roon. Sa totoo lang ay may mga bumibisita rin na mga kamag-anak nila ang naliligaw at madalas na napapadpad sa kanilang hardin o di kaya kung saan-saang sulok ng kanilang mansyon. Urgent kasi ang pupuntahan ni Sir Patrick, kaya't sa tuwing ganoon ang kanyang sitwasyon, ay si Manong Elias na muna ang pinagkakatiwalaan niya sa ganoong gawain. Madami kasi talagang pinagkakabisihan ng amo ni Elias, kaya't madalas na palaging siya ang naiiwan doon sa hardin nito. May mga kasambahay at may mga gwardiya rin naman doon, kaya't hindi palaging nag-iisa si Manong Elias. Sa totoo lang, kaya lang naman nagagawa ni Manong Elias ang madalas na pagnanakaw ay dahil sa kakulangan sa pinansyal na aspeto at idagdag pa ang napakarami niyang anak na pinag-aaral. Halos 7 iyon dahil nga maagang kinasal si Manong Elias sa kanyang asawa. Mahirap lamang ang pamilya nila at dahil sa kahirapan, kaya't nang mabuntis ni Manong Elias ang kanyang asawa ay agad na pinanagutan iyon sa kanya. Hinarap naman ni Manong Elias ang kanyang responsibilidad. Kaya naman ginagawa niya ang mga pinapagawa sa kanya ni Sir Patrick. Madalas na mga gawain iyon sa mga alaga nitong halaman. Si Sir Patrick kasi ay mahilig sa pagtatanim dahil sa kanyang mga magulang na nag-ampon sa kanya. Ngunit dahil nga sa matanda na ang mga tumatayong magulang nito, ay mas iniigihan pa ni Sir Patrick upang mas mapaganda palalo ang hardin nila. Yun kasi ang palaging binibili ng mga ito sa kanya. Habang inaayos ni Manong Elias ang mga halaman, ay nakapulot na naman siya ng isa sa mga ari-arian ni Sir Patrick. May nahulog kasing pera at alam niyang kay Sir Patrick iyon. Kapag ka hindi alahas ang nakukuha ni Manong Elias, ay nakakakuha siya ng pera. Madalas kasi talagang nahulog na lang mula sa kanyang amo ang pera o di kaya mga alahas nito kapag natatapos ito sa pagtulong sa kanya. Mabait naman kasi si Sir Patrick. Kahit paamo niya ito, kailanman ay hindi siya itinuring nitong naiiba sa kanyang pamilya. Ganon din naman ang mga magulang nito na pinagmanahan Sir Patrick. Agad na dinampot ni Manong Elias ang perang nakita habang inaayos ang mga pananim nila. Napapangisi na lamang si Manong Elias dahil sa wakas ay muli siyang makakapag-inom o di kaya may pangsusugal niya ang perang kanyang nakukuha. Humigit kumulang 20,000 piso ang nahulog mula sa bulsa ni Sir Patrick. Sa tuwing nakakakuha si Mang Elias ng mga kung ano-anong mga pag-aari ni Sir Patrick, ay pinanggagasta niya sa walang makabuluhang bagay. Kahit madalas din ang pag-aaway ni Manong Elias at ng kanyang asawa. Hindi kasi marunong humawak ng pera si Manong Elias, kaya't ganoon na lamang siya. Kapag naman alahas ang nakukuha ni Manong Elias kay Sir Patrick, ay sinasanla niya upang magkapera siya. Malaki naman kahit papaano ang kanyang sinusweldo, sadyang magastos lamang si Manong Elias at hindi nakokontrol ang pansariling kagustuhan. Nang makuha niya na ang pera, ay agad niya yung binulsa at tinignan ang kanyang paligid. Alam niya kasing mahihirapan siya kung may makakakita sa kanya na kapwa niya katrabaho.
Pinagpatuloy lamang ni Manong Elias ang kanyang pag-aayos sa mga pananim ni Sir Patrick hanggang sa matapos na lamang ito. Maya-maya pa, nang paalis na ay nakasalubong niya ang isa sa pinakamatandang kasambahay na si Aling Marie. "O Aling Marie, andito ka ho pala. Akala ko wala ka. Ang sabi kasi ay nagkasakit ka raw. Totoo ba yun?" Sambit pa ni Manong Elias kay Aling Marie. Napangiti naman ito dahil kahit paano ay may umalala pa sa kanya. Medyo masama kasi ang aking pakiramdam, Elias. Pero ayos na ako ngayon. Siya nga pala, nakita mo ba si Sir Patrick? Sambit pa ni Aling Marie kay Manong Elias. Agad namang nagtaka si Manong Elias sa tanong nito sa kanya. "Bakit Aling Marie? May kailangan ba kayo sa kanya?" Tanong pabalik ni Manong Elias habang nagtataka sa sinabi ni Aling Marie. Agad namang bumuntong hininga si Aling Marie at sinabing, "Nandyan kasi ang kanyang mga bisita. Kakarating lang. Balita ko pa'y kakauwi lang daw nila sa London. Base sa sinabi ni Ma'am Patricia." Sambit pa ni Aling Marie habang nag-aalala. "Naku, kakaalis lang niya Aling Marie. Hinabiling niya nga sa akin ng hardin niya. May pupuntahan raw kasi siya. Pero maya-maya ay nandito na yon." Sambit pa ni Manong Elias. Saka ito ngumiti para kahit papaano ay mapakalma ni Manong Elias si Aling Marie. "O siya, sige. Ako na ang bahala sa mga bisita. Nag-aalala lang din ako. At wala namang naihabilin sa akin si Sir na may bisita pala siya Ilan lamang kami ngayong mga kasambahay niya. At ang iba kasi ay nakabakasyon." Sambit pa ni Aling Marie. Saka ito umalis habang makikita ang pag-aalala dito. Matapos iyon ay agad na inasikaso na naman ni Mang Elias ang ibang mga halaman sa hardin. May isa pa siyang katulong sa pag-ayos dahil sa lawak kasi ng hardin nila sa iba't ibang sulok ng mansyon. Kinakailangan talaga niya ng isang makakatulong at iyon ay si Rico. Bagamat baguhan pa lamang si Rico, ay mabilis namang naging close at naging matalik na magkaibigan si Manong Elias at ito. Yun nga lang, ay medyo bata pa si Rico, kaya naman madalas na si Manong Elias ang nagpapayo rito. Kaya naman nang magtama ang mga mata ni Rico at Manong Elias, ay nagkatinginan na lamang ang mga ito. Saka bumati si Rico kay Manong Elias. "Hoy Manong Elias, kamusta na ho kayo?" Sambit pa ni Rico kay Manong Elias habang ito ay nakangiti. Ngumiti naman pabalik si Manong Elias kay Rico. "Ayun iho, ayos naman ako. Siya nga pala, kailangan na nating makarami sa pag-aayos ng halaman dahil may mga bisita sa Sir. At saka maraming makakapuna ng mga halaman sa kanilang hardin. Ayaw na ayaw pa naman ni Sir Patrick na may mga bulok o di kaya ito yung mga dahon sa paligid ng kanyang mga halaman." Agad na kumilos si Manong Elias ng mas mabilis pa dahil alam niyang istrikto si Sir Patrick at ayaw niyang mapapahiya sa kanyang mga bisita. Kaya naman mas inayos pa ni Manong Elias ang kanyang mga gawain. Sinabihan niya rin si Rico na bilisan din ng kilos upang matapos nila iyon. Madami ang mga tuyong dahon sa bawat mga halamang nakikita at inaayos ni Manong Elias. Marami iyon kaya't nagtagal talaga sila ni Manong Elias at pati na rin si Rico. Mahusay na hardinero ang dalawa. Masipag ang mga ito, kaya naman gustong gusto sila ng kanilang amo. Ilang oras pa ay natapos din nila ang kanilang gawain sa hardin. Mahirap man, ay natutuwa naman si Manong Elias dahil kahit paano ay kumikita naman siya kahit pa sa pagiging hardinero lamang. Masaya sa ganoong gawain si Mang Elias, kaya't hindi na bago sa kanya iyon. Matapos nilang gawin ang kanilang trabaho, ay sakto namang nasa loob na ng mansyon ng mga bisita dahil agad niya nang narinig ang mga ito na pinapapasok na ni Aling Marie kanina. Sa tuwing wala si Sir Patrick, ay palaging sa mismong sala ito hinahatid. Kaya naman nang mapadaan si Manong Elias doon, ay narinig niya ang mga ito na nagtatawanan at nagbabanding. Kaya naman biglang naalala ni Manong Elias ang kanyang pamilya sa probinsya. Madalas na masaya at puro lamang tawanan at kwentuhan. Kaya naman nang marinig niya ang mga bisita na ganoon kasaya, ay parang bumalik ulit siya sa kung saan makikita niya ang saya ng kanyang pamilya tuwing uuwi siya ng bahay. Naaalala niya ang kanyang mga anak at pati na rin ang kanyang asawa. Napapangiti na lamang siya kasi kahit ganoon siya at madalas na kung saan-saan nagagasta ang pera, ay may pakialam pa rin naman siya sa kanyang pamilya. Habang naroon at napapadaan,
ay agad na narinig ni Manong Elias ang busina ng kotse ni Sir Patrick. Senyales na nasa labas na ito at pinapabukas nito ang gate sa labas. Kaya't agad na pumunta roon si Manong Elias. Nang naroon na, ay saka pa lamang niya nakita na binubuksan na ang gate. Kaya naman tinulungan niya pa ang mismong gwardya. Close rin naman kasi si Manong Elias at ang mismong guard nila doon. Kaya tinulungan niya ito. Matapos mabuksan ang gate, ay saka lamang nakapasok sa loob si Sir Patrick. Marahil ay tinawagan nito ni Aling Marie upang malaman nito ang biglaang pagpunta ng kanyang mga bisita. Kaya naman agad din ang pagbalik nito. Nang makapasok, ay agad na ipinarke ni Sir Patrick ang kanyang sasakyan sa gilid ng mismong mansyon, kung saan ay doon ang kanyang pinagpaparkingan. Agad namang bumaba si Sir Patrick sa kanyang sasakyan at saka nito tinanong si Manong Elias. Kapansin-pansin naman ang pagkakulot ng noon nito. Totoo bang nandito sila? Sambit pa ni Sir Patrick kay Manong Elias habang nakakunot ang noon nito. Marahil ay hindi kasi nito alam na pupunta ang mga ito dahil katulad ngayon ay meron siyang ginagawa. Kaya naman ganoon na lamang ang pagkainis ni Sir Patrick. Tumango naman si Manong Elias at saka tumugon kay Sir Patrick. Opo sir, nasa loob sila. Mukhang biglaan din naman po ata ang pagdating. Sambit pa ni Manong Elias. Kamusta naman ang mga halaman sa aking hardin? Natapos nyo ba? Sambit pa ni Sir Patrick habang ito ay unti-unting pilit ng umingiti. Agad namang sumagot si Manong Elias habang ito ay nakangiti. Oho Sir Patrick, natapos namin ni Rico. Sambit pa ni Manong Elias. Agad namang napangiti si Sir Patrick dahil kahit paano ay hindi naman na magiging problema iyon. Masyado rin kasing clean freak si Sir Patrick. Ayaw na ayaw niya ng maruming paligid kapag siya ay may bisita. Mapa-estranghero man, kakilala, kaibigan, at lalong-lalo na kung kamag-anak at mismong kanyang pamilya. Nang malaman niyang okay na pala ang mga halaman niya, ay agad na nagpasalamat ito kay Manong Elias. Pinuntahan nito ang kanyang mga bisita habang si Manong Elias naman ay agad na nagpaalam sa guard nila na sasaglit lamang siya. Dala-dala kasi nito ang perang nakuha niya kanina at iyon ang ibibili niya ng kahit anong gusto niya. Tuwang-tuwa pa si Manong Elias dahil sa wakas ay may ipang susugal at may ipang iinom na siya. Kaya naman agad na bumili ng pulutan si Manong Elias upang gamitin na kaagad ang kanyang nakuhang pera na nahulog lamang na Sir Patrick. Ibinili niya iyon ng mga ihaw-ihaw, chicharong baboy at mga cornic na makikita niya sa kanilang palengke. Nang makabili na ng kanilang mga pulutan, ay saka naman siya nag-aya sa kanyang mga kumpare. Ang iba ay kanyang mga katrabaho, habang ang iba naman ay tambay lamang o di kaya hindi pumapasok. Kaya naman ang mga iyon ang kanyang inayang makipag-inuman. Pumayag naman ang mga ito sa pag-aya niya. Pare, pansin ko lang, simula nung ma-hire ka sa trabaho mo, palagi ka nang may pera. Kami hirap na hirap kumita ng pera. Pero ikaw, parang noong nakaraang araw ay nagpainom ka rin ha. Mukhang galante ata ang boss mo ha, at panay ang bigay sa'yo. Sambit pa ni Manong Mitoy, na isa sa mga kumpare ni Manong Elias. Oo nga pare, baka naman kailangan nila ng dagdag na gwardya o di kay houseboy. Ang laki ng sinsahod mo eh. Sambit pa ni Manong Biboy, habang ito ay nakangiti at tulad ni Manong Mitoy ay nagbabaka sakali ito. Oo nga pre, ang swerte mo talaga sa amo mong yan. Baka naman pwede mo kaming i-rekomenda. Sambit pa ng isa pang kumpare niyang si Manong Kulas. Natawa naman si Manong Elias sa kanyang mga kumpare at pilit na lamang nang umiti. Dahil gustuin man niya at kahit alam niya na malaki talaga ang sasahurin ng kanyang kapwa kumpare, eh hindi niya kayang i-rekomenda ang mga ito. Dahil alam niyang kapag ginawa niya iyon, ay magtataka ang mga ito kung bakit hindi naman ata totoong may bonus o perang ibinibigay kaagad kahit hindi pa sumasahod. Napakamot naman si Manong Elias at saka nagsalita. Naku mga pre, hindi na kasi tumatanggap ulit ng trabahante roon dahil marami-rami na rin kasi ang nag-apply noong nakaraang araw. Kaya pasensya na mga pare ha, hayaan nyo, kapag may alam ako sasabihin ko kayo. Sambit pa ni Manong Elias sa kanyang mga kumpare. Agad namang umiti ang mga ito
kahit medyo mahalata rin ang pagka-disappoint dahil hindi na nila makukuha ang oportunidad na akala nila ay makukuha nila kapag doon sila nanilbihan. Malaki magpasahod ang pamilya ni Sir Patrick na para kay Manong Elias ay sasapat lamang sa kanilang pamilya dahil nga maraming anak si Manong Elias. Naku, sayang naman pala kung ganun, sambit pa ni Manong Biboy. Oo nga, sayang. Sana pala nung nag-apply ka, ay nag-apply na rin ako, sambit pa ni Manong Mitoy, na mahahalata ang kaunting pagkadismaya nito kahit pa ito ay nakangiti. Sayang talaga, hirit pa ni Manong Kulas. Agad namang umiti muli si Manong Elias at sinabing, "Huwag kayong mag-alala, palagi ko naman kayong ililibre tuwing sasahod ako. Ako ang sasagot sa lahat," sambit pa ni Manong Elias. Sa kanito hinawakan isa-isa ang balikat ng kanyang mga kumpare. Masaya naman ang mga ito sa sinabi niya dahil agad na nagsihirit ang mga ito. "Naku, yan ang gusto namin sa iyo, parang Elias," hirit pa ni Manong Mitoy habang ito ay nakangiti. "Sinabi mo pa pare, sana nga lang hindi mo kami malimutan sa ganyang klaseng trabaho mo," sambit naman ni Manong Biboy. "Aba dapat lang na hindi niya tayo makalimutan. Solid tayo sa kanya, kaya maigi na rin ito kung ganun. Masaya na kami kahit ilibre mo lang kami," tugon naman pabalik ni Manong Kulas. Agad namang nagtawanan ng mga ito, saka nagsalitang muli si Manong Elias. "Aba bakit ko naman gagawing makalimutan ang mga tunay sa akin? Tunay ko kayong mga kaibigan," sambit pa ni Manong Elias sa kanyang mga matatalik na kaibigan. Agad namang nagtawanan ng mga ito. Hindi na tuloy na malaya ni Manong Elias ang oras at patuloy nang nag-inom ang mga ito. Buti na lang ay tapos naman na si Manong Elias sa kanyang mga gawain sa mansyon, pero iniisip nito kung babalik pa ba siya. Samantala, si Sir Patrick naman ang nag-a-accommodate sa kanyang mga bisita. Bumisita ang mga ito upang makita ng kanyang mga magulang ang kanyang proyekto sa kanyang natapos. Sa totoo lang ay hindi nagustuhan ni Sir Patrick ang pagdalaw ng mga ito nang hindi sinasabi sa kanya, kung kaya naiinis siya sa mga oras na iyon. Inasikaso niya ang bawat isa at sinerba ng makakain. Halatang matapobre ang mga magulang ni Sir Patrick. "So how's the project, iho?" tanong na sambit ng ina ni Sir Patrick. Kaya naman agad na nataranta si Sir Patrick dahil agad siyang tinanong patungkol sa kanyang proyekto sa kanyang kumpanya. You don't need to think about that, ma'am. I've been managing, so don't worry. It's still ongoing as of the moment," sambit pa ni Sir Patrick sa kanyang mga magulang. Nagdi-dinner na kasi ang mga ito sa oras na iyon, kaya naman panay ang tanong ng mga ito. "I see. That's good," sambit pa ng kanyang ina. Matapos iyon, ay humirit rin ang ama ni Sir Patrick at saka din ito nagtanong. "How about its progress?" sambit naman ang ama ni Sir Patrick habang ini-slice ang pagkain nito. "All I can say is, my project is doing a lot of progress from all that is happening. It's actually working, Dad," sambit pa ni Sir Patrick sa kanyang ama. "That's good to hear. Kailangan naming malaman kung anong nangyayari sa kumpanya. We can't afford to lose such fortune," sambit pa ng ama ni Sir Patrick. Marami pang tinanong ang kanyang mga magulang at ang lahat ng iyon ay patungkol sa kani-kanilang mga negosyo at maging sa kumpanya. Lahat naman ng mga tanong na iyon ay nasagot naman ng maayos ni Sir Patrick at natapos ang kanilang gabi na puro tanong lamang. Halos late na rin silang nakatulog dahil sa tanong ng mga ito. Ang iba namang kamag-anak ay in-accommodate sa kani-kanilang mga kwarto dahil alam niyang mahaba-habang usapin ang magaganap kapag ang mga magulang na niya ang nagtanong. Yun nga ang nangyari. Samantala ang mga kaibigan naman ni Manong Elias ay lasing na ng mga oras na iyon. Kaya naman, tinawag na niya ang mga anak ng mga ito upang ihatid ang mga ito sa kanilang mga bahay. Umuwi na rin si Manong Elias nang makaramdam siya ng hilo at nalimutan na ang kanyang trabaho sa sobrang tipsy na nito. Buti na lamang ay walang panahon si Sir Patrick sa kanya at hindi naaalala na wala doon si Mang Elias. Kinabukasan ay muling pumasok si Manong Elias at muling nagtrabaho bilang hardinero ni Sir Patrick. Doon ay ipinakilala na ni Sir Patrick ang isa sa mga katiwala niyang si Manong Elias.
Ipinasyal ni Sir Patrick ang kanyang mga magulang sa hardin nila nang matapos ipakilala nito si Manong Elias at maging pati na rin si Rico. Nagandahan naman ang mga ito sa kanilang malinis na hardin. Wala namang masabi ang kanyang mga magulang dito kaya't natuwa si Sir Patrick at nagbigay ng bonus kay Manong Elias. Si Manong Elias naman ay tuwang-tuwa na naman. Agad itong nagpasalamat sa kanyang amo. Nagpatuloy naman si Manong Elias sa kanyang mga gawain sa hardin. Habang si Sir Patrick naman ay nag-aayos muli ng kanyang hardin. Dahil ito na rin kasi talaga ang kanyang nakasanayan. Tulad ng dati, ay kinukuha pa rin ni Manong Elias ang anumang bagay na nahuhulog ng kanyang amo. Kahit kasi boss si Sir Patrick ay mabait ito, kaya naman panay pa rin ang pagtulong nito sa kanyang mga hardinero. Bukod doon paborito niya rin naman kasi ang kanyang ginagawa, kaya't walang problema iyon sa kanya. Ang kaso nga lang, ay palagi siyang nakukuhanan ng hindi niya namamalayan. Kung noong nakaraan ay nakuhanan ni Mang Elias ng pera sa Sir Patrick, ngayon naman ay alahas ang nakita ni Manong Elias. Isa yung mamahaling bracelet na panglalaki. Ginto at mukhang mataas ang halaga, dahil napakaganda nun. Hindi napapansin ni Sir Patrick iyon. Dahil napaka-busy nito sa kanyang ginagawa, kaya sobrang tuwa na naman ni Manong Elias. Nang makuha niya ang alahas, ay binulsa niya kaagad iyon at saka napangisi. Tulad ng mga nakaraang nakagawian, ay palaging nagpapainom si Manong Elias. Palagi nitong pinapainom ang kanyang mga kumpare. Kapag kaalahas kasi ang kanyang nakukuha, ay binibenta niya iyon sa pawn shop na kanyang pinupuntahan. Doon niya rin pinapacheck ang halaga noon. Nagulat pa nga si Mang Elias nang malamang sobrang mahal pala ng alahas na kanyang nakuha sa kanyang amo. Halos magte-30 mil na ang isang alahas na iyon, kaya't hindi na pinalampas pa ni Mang Elias at agad na ibinenta sa halagang iyon. Matapos iyon ay panay na naman ang bili nito ng mga kung ano-ano. Minsan ding nagtataka ang asawa niya kung papaanong nagagawa nitong gumasta ng ganoong kalaking pera at mag-abot pa sa kanilang pamilya. Gayong hindi naman araw-araw ang sahod niya. O nga't kada kinsenas ngunit pangalawang araw pa lamang ay ganoon na ang kanyang natatanggap. Kapag tatanungin naman niya ang kanyang asawa, ay palaging sinasabi nito na bonus o di kay natutuwa lamang sa kanila ang kanyang amo. Napapasinghap na lamang ang kanyang asawa. Nagtataka man ito, ay mas pinipili na lamang ng kanyang asawa na magtiwala at paniwalaan ang sinasabi niya. Gayong mayaman naman talaga ang may-ari ng mansyong pinagtatrabahuan nito. Ilang araw pa ang lumipas, ay ganoon pa rin ang kanyang ginagawa. Palagi pa rin niyang kinukuha ang mga bagay na hindi naman sa kanya, at ang nagmamay-ari niyon ay ang kanyang boss na si Sir Patrick. Sa tuwing ginagawa niya iyon, ay talaga namang tuwang-tuwa si Mang Elias at napapangisi na lamang. Minsan, ay niisip niya na sobrang bobo ni Sir Patrick dahil sa madalas na pagkahulog ng mga gamit niya. Minsan ay iniisip ni Manong Elias na nakawan ito ng mas malaki pang halaga. Ngunit dahil nga palaging mukha naman siyang nakakakuha ng pera o di kay mga alahas, ay hinayaan niya na lamang mangyari ang mangyari. Halos araw-araw ay may pera itong nakukuha, kaya't palaging masasarap ang inuulam nila. At kahit paano, ay unti-unti nilang nababayaran ng walang kahirap-hirap ang kanilang mga bills at kung ano-ano pa mang mga expenses. Sobrang saya ni Manong Elias dahil halos araw-araw ay may inuuwi siyang pagkain sa kanilang hapag at nagagawa niya ang kanyang mga gusto. Samantalang si Sir Patrick naman ay nagtataka kung bakit parang ang bilis ng pera sa kanyang bulsa. Parang noong nakaraang araw ay may 20 mil pa siya, ngunit agad ding nawala. Ang buong akala niya ay napapagastos lamang siya, ngunit ang hindi niya alam ay hindi naman siya napapagastos talaga dahil kada may mahuhulog na ari-arian niya mula sa kanyang bulsa ay palaging kinukuha ni Manong Elias ng palihim at hindi niya alam. Nagtataka man nung una ay hinayaan na lamang niya, ngunit habang tumatagal ay lumalaki ang kanyang nawawalang pera. Ang kaso ay hindi niya muli itong pinansin hanggang sa maiwan nga niya ang kanyang alahas at iyon ang kanyang relo na pamana pa sa kanya ng kanyang lola. Napakamahal nun sapagkat isa rin siyang kolektor ng mga item na binibid sa market na umaabot sa 100,000 piso at maaari pa itong ibid ng mas mataas doon
dahil nga sa content ng ginto nito ay napakataas talaga. Muli siyang naglagay sa packet niya at titignan niya kung may kukuha ba noon mula sa kanya. Nagsimulang magtanim muli si Sir Patrick, samantalang napapangisi na naman si Manong Elias dahil muli na naman siyang makakakuha ng pera dito at alam niyang iyon ang mangyayari. Panay ang pag-aayos sa hardin ni Manong Elias noon. Maghahapon na iyon nang tumayo si Sir Patrick upang muling ipagkatiwala sa kanya ang gawaing iyon na tinugon na naman ni Manong Elias kaagad. Sige ho Sir Patrick, ako na hong bahala sa ibang mga pananim at ibang mga ayusin pa. Sambit nito na ina-assure kay Sir Patrick na maaasahan siya nito kahit ang totoo ay mananakawan na naman siya nito. Napangiti naman si Sir Patrick sa pag-aakalang safe siya at hindi siya gagawa ng masama ni Manong Elias. Ang kaso nga lang ay kabaliktaran niyon. Umalis na si Sir Patrick matapos nitong ihabili ng mga halaman nito. Naiwan muli si Manong Elias at tulad ng dati ay iniwanan na naman Sir Patrick ang kanyang gamit na relo. Mukha itong vintage talaga at makinang ang mismong ginto nito. Kaya naman binulsa na iyon kaagad ni Manong Elias. Sa kanito ipinagpatuloy ang pagiging hardinero. Buong araw na ganoon ang ginawa ni Manong Elias at tulad ng dati, pag natapos na siya ay umuwi na siya sa kanilang bahay. Nang pauwi na siya, ay sa kanya lamang na lamang mamahalin pala talaga ang kanyang nakuha. Kung noon ay pa 20-20 mil lamang, ngayong araw na iyon ay higit pa sa 20 mil ang nakuha niya. Sapagkat merong bumili nito. Isang mayamang negosyante ang nagbid ng pagkalaki-laking halaga. Sobrang nasilaw si Manong Elias sa presyo nito, kaya't ipinagbili niya na ito sa kalahating ₱1,000,000. Nang may benta niya na iyon, ay makikipagkita na siya sa mismong nagbid. Online niya lamang kasi pinagbili ang nasabing mamahaling relo. Nang magkita sila ng buyer, ay nabigla na lamang si Manong Elias dahil ang pinagbentahan niya pala ay walang iba kung hindi ang kanyang sariling amo na si Sir Patrick. May kasama itong mga pulis na agad-agad naman siyang dinakip. Doon ay kinumpronta ni Sir Patrick si Manong Elias. Ang laki ng tiwala ko sa iyo, Manong Elias, pero ito pa ang ginanti mo sa akin? Kaya naman pala palagi kong nawawala ng pera o kung ano-ano pang mga pag-aari ko kasi ikaw mismo ang nagnanakaw. Hindi pa ba sapat sa iyo ang sweldo mo na halos katulad na rin ng ibang may mas pinag-aralan sa iyo? Pilit kitang tinuruan, pero bakit mo ito ginawa sa akin? Sambit pa ni Sir Patrick na dismayado pa at nakakunot ang kanyang noo. Kailangan ko kasi sir kaya ipagpapatuloy pa sana niya ang sasabihin nang magsalita muli si Sir Patrick. Kaya mo nagawa? Naiintindihan naman kita Manong pero ang hindi ko maintindihan kung bakit kailangan mo pang gawin to samantalang madali lang naman akong kausap. Tinignan ko ang CCTV footage nang mawala ang relo ko. I really thought na naitanim ko lang. That's why I checked. Pero wala. Kaya nag-decide ako na tignan ang CCTV. And I found out na ikaw pala ang salarin. Nakita ko rin na every time na may mahuhulog mula sa pocket ko, ay ikaw lang pala ang kumukuha. I can't believe you anymore Manong Elias. Sambit pa ni Sir Patrick. Dahilan para manlumo na lamang si Manong Elias. I'm sorry pero I made up my mind. You're fired at babayaran mo ang lahat ng kinuha mo. Kung hindi, ipapabulok kita sa bilangguan. Sambit pa ni Sir Patrick. Dinala naman ng mga kapulisan si Manong Elias sa barangay at doon sila nagkaroon ng agreement. Sobrang pagsisisi ni Manong Elias dahil tama naman talaga si Sir Patrick. Naging mabait ito, ngunit dahil sa sobrang kapusukan at pagiging makasarili, ay hindi niya na inisip ang consequences ng kanyang mga ginawa. Magmula noon, ay nagbago si Manong Elias. Bagamat hardinero pa rin, ay iniba na niya ang ugali niyang mapanglamang sa kapwa. Paunti-unti, ay nabayaran niya ang mga ninakaw niya at doon niya natutunan ang aral niya sa buhay. Na wag mong tatangkaing manglamang sa kapwa para sa iyong pangsariling kagustuhan dahil magdadala iyon ng kamalasan sa iyong buhay. Palaging tatandaan na ang perang pinagpapaguran pa rin ang magiging dahilan kung bakit ka aasenso sa buhay. Tulad na lamang ng lalong pag-angat ng kayamanan ni Sir Pat at ang paglubog naman ni Manong Elias dahil sa panglalamang nito sa tao.